faith book of faith, the Word of God, the Bible. Isang magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid at sa muli tayo po ay tutungo sa ating teksto sa FBK ngayong araw na ito. At ang ating teksto po sa FBK ay ang Mateo 28, versikulo 16 hanggang 17. At sinasabi po sa ating teksto, ito, pumunta ang 11 alagad sa Galilea sa bundok na sinabi sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila, subalit may ilan sa kanilang nag-alinlangan. Kaya nga, dito makikita natin mga kapatid, ito yung unang araw. Yung araw ng pagbangon mula sa kamatayan ng Panginoong Hesus. Siya'y nabuhay na maguli. At itong araw na to, on this first Sunday, na talagang nagtagumpay ang ating Panginoon sa kamatayan. Siya ay nagpakita sa mga kababaihan na pumunta para maglingkod sa kanyang katawan. Akala nila makakapasok sila doon sa libingan ng basta-basta. Pero sila ay pumunta at pagdating nga nila, ang tumambad sa kanila ay nakabukas na libingan, walang laman. May 2 anghel na nagsabi sa kanila na nagbangon na ang kanilang Panginoon at siya'y nauna na sa kanila. At sinabi nga actually nagkita uli sila, on the way, nagkita sila ng sila ng Panginoong Hesus, itong mga kababaihan, lalong-lalo na si Maria Magdalena, na sinabihan ng Panginoong Hesus, pumunta kayo sa aking mga alagad at sabihin sa kanila na kami magkikita sa Galilea. Kaya agad-agad sigurado, nung umaga pa lang na yon, sila ay humayo na papuntang Galilea. At doon nga, nung gabi o nung mga gabi na o early evening, ay nagpakita na sa kanila ang Panginoong Yesus. At ito yung tagpong yun mga kapatid. Unang makikita natin ang kanilang pag-aalinlangan, ang kanilang pagdududa. Dito mga kapatid, talagang makikita natin, kailangan natin palagi ang tulong ng Panginoon. Kasi kahit malinaw na nasa harapan natin minsan, kung hindi tayo bibigyan talaga ng biyaya ng Panginoon, hindi natin basta-basta matatanggap, hindi natin basta-basta maaalis yung pagdududa. Mawawala lamang yung mga pagdududang yan kapag talagang nasa sa atin na ang Panginoon. At nakakatuwa nga, ito yung araw na, kung makikita natin, titingnan natin sa Ebanghelyo ni Juan, ito yung araw na ibinigay sa kanila ng Panginoong Hesus ang banal na Espiritu. At sabi nga ng Panginoong Hesus, yung pangako ng Ama na ipadadala ang banal na Espiritu nung araw na yon ay nagsimulang dumating sa buhay nila. At di ba sabi nga ng Panginoong Hesus, ilang araw nakaraan, yung Last Supper niya, sabi niya, pag dumating ang banal na Espiritu, ituturo sa kanila, isasariwa sa kanila lahat ng tinuro ng Panginoong Hesus sa 3 taon. Kaya nga, magmula nang dumating sa kanila ang banal na Espiritu, unang-una na alis ang takot nila, pangalawa, madaling nabuksan ang isipan nila at tinanggap nila ng lubusan ang lahat ng katotohanan ng Panginoon. Kaya makikita natin mga kapatid, napaka-importante talaga ng Holy Spirit sa buhay natin. Napaka-importante nitong takilang kaloob ng banal na Espiritu sa atin na ating natatanggap sa moment, sa sandaling tanggapin natin ang Panginoong Hesus. Sa oras na yun mismo, hindi lamang Panginoong Hesus ang tinatanggap natin ang Ama, ang Anak, at ng banal na Espiritu. Kaya nga, yun yung ating masasabi nating yung pinaka basihan ng katibayan ng ating pananampalataya. Yung presensya ng banal na Espiritu na tinatanggal lahat ng pagdududa. At pangalawa, makikita natin dito mga kapatid,
yung dakilang tagubilin, yung Great Commission, na ilang beses inulit sa Biblia actually, hindi lamang sa 4 na ebanghelyo, Matthew, Mark, Luke, and John, binanggit ang dakilang tagubilin na yan, pati sa Acts chapter 1. At ito ang pinapakita sa atin ng Panginoong Yesus sa pagpaulit-ulit na binibigay yung habilin na yan. Tayo ay nasa mundong ito, hindi lamang upang ipamuhay ang kaligtasan na binigay sa atin ng Panginoong Yesus, kundi ibahagi rin ang kaligtasan ito sa ating mga kapwa. Sapagkat tayo ang mga instrumentong gagamitin ng Diyos para ipalaganap ang kanyang ebanghelyo, ipalaganap ang kanyang mabuting balita na ang kaligtasan ay binibigay na ng maluwag bilang isang libreng kaloob sa lahat ng tao. Kaya mga kapatid, sana talagang pahalagahan natin ang napaka-importanteng kaligtasan na binibigay ng Panginoong Hesus. Yakapin natin ito at ang kanyang karagdagang kaloob ng presensya ng Banal na Espiritu ay gamitin natin upang bigyan tayo una ng katatagan sa ating pananampalataya, ng tibay sa ating pananalig. Pangalawa, upang bigyan tayo ng tapang at lakas loob at kapayapaan na ibahagi ang katotohanan ng kaligtasan ng Panginoong Yesus sa mga tao sa paligid natin. Una, sa ating mga mahal sa buhay, sa mga tao sa ating kapaligiran, at sa mga ibang lugar pa kung saan tayo dadali ng Panginoon. Kaya yan po ang makikita nating importanteng leksyon sa teksto na ating binasa sa gabing ito. Tayo po ay manalangin. Ama namin sumasalangit, kami po ay nagpapasalamat sa inyo, Panginoon, sa inyong dakilang biyaya ng kaligtasan na binigay nyo sa amin at tinuruan nyo kaming yakapin at panindigan. At salamat, Panginoon, sa presensya ng inyong banal na Espiritu na nagpapatibay ng aming pananalig, na nagpapatotoo sa amin ng inyong katotohanan sa buhay namin bilang aming Diyos, bilang aming Panginoon, bilang aming tagapagligtas at bilang aming Hari. At hinihiling namin, Panginoon, na bigyan nyo kami ng kapayapaan at tapang ng loob at ng kapangyarihan maihayag ang katotohanan ng inyong kaligtasan sa mga taong nasa paligid namin. Sana po, Panginoon, kayo ay magalak sa buhay na niligtas nyo sa amin, Panginoon. Ito po aming samot dalangin sa ngalan ng Panginoong Yesus. Amen. Amen. Salamat mga kapatid at pagpalain kayo ng Panginoon.